Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Narito naman po ulit tayo pang muli pong magmensahe ng pag-asa. Alam ko po sa panahong ito, marami na rin po ang nahihirapan sa buhay at yung iba nakakaranas ng gutom at hindi po kakaila sa atin na marami na rin po ang nagpapalimos. Purihin po ang Diyos pagkat tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Nung Tuesday po, ako po ay nagbukas ng aking FB at ako po ay nakabasa ng isa na namang suicidal note na nakalagay po doon sa isang Christian page na aking pong pinapalo ay I want to commit suicide now. So, nag-iwan po siya ng telephone number and then tinanong ko po kung saan siya. Siya po ay taga Kenya at nakalagay po sa kanyang profile, born to win. Pero yung kanya pong note ay pagpapakamatay. So hindi rin po matawagan yung kanyang cellphone dahil po sa kaiba po siya. 10 digit lamang po siya, kakaiba po sa atin. So nag-iwan po ako ng note for words of encouragement at sa marami rin pong mga nandun na nag-encourage sa kanya. At lobin po ng Panginoon na hindi po natuloy yung kanya pong binabalak. Amen? So salamat po Panginoon sa gabing ito na patuloy mo po kami samahan, na kami po ay patuloy na manindigan sa aming pananampalataya, na wag po kami panghinaan ng loob, na wag po kami mawala ng pag-asa. At alam namin o Diyos, Ikaw ay gagawa ng maraming bagay sa kabila ng pandemyang ito. Hindi ka po tumitigil para po kami pagpalain. Salamat po Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, tinan po natin ang kasaysayan ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 26 hanggang 33, no? Sundan lamang po ninyo ako sapagkat wala po akong hawak na Biblia. At salamat po sa Diyos dahil loobin niya po na pag-isa-isa po natin ito. Amen? Sabi nga po niya roon sa verse 26, no? Na sabi niya roon ay wag po tayong mabalisa sa ating daramitin, sa ating iinumin at sa ating kakanin. Kung ang ibon na hindi nagasik, na hindi nagdaramit, pero hindi po sila pinababayaan ng Diyos. Sila po'y kumakain at pinapakain ng Diyos. Gaano pa po tayo? Sabi ng Panginoon doon. Sa verse 27, sabi niya, sino makapagdadagdag sa atin ng 1 oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Sabi nga niya, no, kung ang balaklak ay pinapatubo sa parang na hindi nagdaramit, amen, ngunit kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng mga bulaklak na yon. Sabi niya, kung ang damo ay pinapatubo ng Diyos at sa isang araw ay igagatong, gaano pa kaya tayo? So sabi niya, kay liit ng inyong pananampalataya, pagkat higit po tayo doon sa damo. Sabi niya, pagkat huwag kayong mabalisa kung kayo ay kakapusin ng inyong kakanin, iinumin o daramitin. Sabi niya, pagkat ito rin ang pinagkakaabalahan ng mga hintil o ng mga hindi mananampalataya. Sabi niya, no, higit kayo sa lahat ng ito. Amen? So, sa verse 33, sabi niya, dapat pagsumikapan natin na tayo'y pagharian, amen, ng Diyos, mabuhay sa kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya, lahat ng bagay na ating pangangailangan ay idadagdag niya.
So, purihin po ang Diyos. So, ganito po ang Panginoon sa atin na nangako. Ito po hindi isang mga talata na tayo lang po ay sinasabihan na wag lang tayo mag-alala. Hindi po ito isang talata o talata ng Biblia na may assurance sa atin ang Panginoon. Ano po yung kanyang assurance? No? Nasabi niya kung yung mga bagay na ito, kung yung mga ibon, bulaklak, damo, nabubuhay, gaano pa kaya kayo? So higit po tayo, it is God's assurance to us that He will bless us. Ano po ang kailangan natin dito? Ang kailangan po natin ay pananampalataya. Maniwala po tayo sa sinasabi ng Diyos patungkol po sa talatang ito. Amen? Tayo po ay binigyan ng assurance ng Panginoon, hindi lamang sa panahon na tayo po'y payapa, na kahit po sa pandemic na ito, kumikilos ang Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. Sapagkat higit po sa lahat ng bagay, tayo po ang pinakamahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos na mamatay sa gutom sa pandemyang ito. Paniwalaan po natin. Sabi niya, huwag kang mabalisa. Di ba? Sabi niya, don't worry. Pag sinabi niyong worrying, yung pag-aalala, hindi po yan makakadagdag ng ating buhay. Bagkus lalo po tayong na-stress, na-depress. Amen? Kanina po may nabasa na naman po ako, sabi niya, saan ako pupunta? Litong-lito na ako. Hirap na ang aking buhay. So, ganun po ang nangyayari sa ating panahon. Mamaya po, babalikan po natin ang talatang ito. Kasama po ang pinaka dulo sa Matthew chapter 6 verse 33. Tinan po natin kung papaano kikilos ang Diyos. Dadalhin ko po muna kayo sa isang talata ng Biblia sa unang tipan upang lalo po tayong magsikap at lalo po tayong maging masidhi sa atin pong pagnanasang sumampalataya at pumilos sa gitna po ng pandemyang ito. Huwag po tayong maghintay na tayo po ay doon lamang sa isang lugar at maghihintay na kung ano po ang mangyayari. Tandaan po natin, ang pananampalatayang ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating Panginoon. Amen? Sa ikalawang hari, sa aklat po ng hari ay talatang 6, ay ating pong matutunghayan doon ang isang pangyayari sa bayan ng Israel na sila po ay nasasakop o gusto sakupin ng Syria sa pamumuno ng Ben-Hadad. At siyempre po, ang ano doon, para mapasuko mo ang iyong kaaway, sasarahan mo yung lagusan ng kanilang tubig. Yung tubig po ang pag nawala, napakalaking bagay po nun. Magugutom yung mga hayop nila, hindi po sila makakainom, at kahit po ang pananim nila ay mamamatay. So, ganito po ang senaryo. Sa verse 26, habang naglalakad ang hari sa babaw ng pader, mayroon pong nakatawag ng kanyang pansin. Sabi doon, mahal na hari, tulungan mo ko. Sabi ng hari, kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, wala rin akong maitutulong sa iyo. Wala akong trigo o katas ng ubas. Ano ba ang problema? Ito po ang tanong ng hari doon sa babae. Sabi niya, mahal na hari, ito pong babaeng ito ay nagkasundo kami na iluluto ko ang aking anak. Sabi niya, kainin namin ngayon at kinain po namin. Pagkatapos po na
Nailuto ko ang aking anak, hinihingi ko naman ang kanyang anak upang lutuin. Ngunit ayaw niyang ibigay at kanyang itinago. Nang marinig po ito ng hari, siya po o pinunit niya ang kanyang damit at nakita po ng malapit doon sa lugar na iyon na ang hari ay may damit sako, tanda ng kalungkutan. So ganito po sila kalala doon. No? Ganito na po yung nangyayari sa gutom sa Israel sa panahon yun. Pati po sila, mayroon na pong kumakain ng tao. No? Pinagbabarter na yung anak para lamang makasurvive sa gutom. At hindi pa po nangyayari yan sa atin. Hindi pa po nangyayari sa bansang Pilipinas na tayo po ay kumakain na ng kapwa-tao sa sobrang gutom. Purihin po ang Diyos sa bagay na yan, na tayo po ay pinagpapala pa rin ng ating Panginoon. So, tingnan po natin sa verse 7. Sa chapter 7. Sa chapter 7 po, sabi po na verse 1, sabi po ni Eliseo, sa araw na ito, sa oras na ito, gaya rin ng oras na ito, makakabili ng sa isang takal na harina at 2 sibada ng 1 pirasong pilak. Ngunit yung official po doon sa verse 2, hindi po siya naniwala. Sabi niya, hindi ito mangyayari. Buksan man ng bintana ng langit ni Yahweh. Sabi ni Eliseo sa kanya, mangyayari ito, makikita mo, ngunit hindi mo matitikman. Ano po ibig sabihin nun? Amen? So sa salita po ng Diyos, kailangan po natin maniwala. Bakit? Kung hindi po tayo maniniwala, hindi po mangyayari sa buhay natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba tayo? So kung ano po yung sinasabi ng Lord, totoo yun. Mangyayari yun. Kahit po sabihin nila na hindi mangyayari. Bakit po? Hindi po sinungaling ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, sinabi niya. Amen? So sa madalit salita, si Propeta Eliseo ay nanghula ng pagpapala. Amen? Tingnan po natin na propeta lamang po siya. Hindi po lamang, propeta siya. Higit ang ating Panginoong Hesus doon. No? Na nagsabi na hindi tayo pababayaan. Na nagsabi na huwag tayo mabalisa. Tingnan po natin. So, nangyari po ba ang hula ni Eliseo? Tingnan po natin. Sa verse 3, mayroon pong 4 na ketongin doon na nakaupo o nando lamang sa labasan ng lungsod. Nag-usap-usap po sila. Sabi nila, diba? Ang sabi nila, kung papasok tayo sa lungsod, magugutom din tayo. Mamamatay rin tayo sa gutom. At kung papasok tayo sa kampo ng Syria, ay kung bubuhayin nila tayo, mas mabuti. At kung papatayin nila tayo, mas matatapos na yung ating paghihirap. Kaya nagpunta po sila doon bago magtakis silim. Sa verse 5, no? Tingnan po natin kung paano po binago ng Diyos ang sitwasyon ng buhay. Di lamang na mga ketongin ito Hindi lamang na mga may sakit. Tandaan po natin. No? Sila po ay may sakit na ketong. Amen? Pero sila rin po ang mga taong mayroon pong determinasyon, mga taong matapang na harapin ang pandemyang nangyayari sa kanila. Kasi natin, sabi nila, papunta po nila sa verse 16 na po natin. Parating pa lamang po sila, nakarinig na po ang mga Syrian ng rumaragasang kabayo, no, sa kapangyarihan ni Yahweh. So ano pong point dito mga kapatid? Tignan natin, di ba? Sa paniniwala sa Diyos, kikilos ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Just imagine, 4 lang po sila pero ang narinig nila ay kabayuhan. Narinig po ng mga taga-Syria. At ginawa po nila, sa akala po nila na inupahan ng hari ng Israel ang hari ng Ehipsyo at ng Ateo para lusubin po sila
nagmadali po silang tumakas. So, tingnan po natin sa verse 7. Sa verse 7 po, kumain po sila Pumasok po sila doon, naratan nila, wala. Sa verse 8, kumain po sila sa unang tolda at sinamsam nila yung mga ginto at pilak na nandun. At patuloy po, pumasok po ulit sila at sinamsam po nila doon. Balik po muna tayo doon sa verse 3 and 4. At tingnan po natin. So, kumilos po ang Panginoon. Kung titingnan natin, yung pong sinasabi nila na kung mananatili tayo rito, mamamatay rin tayo sa gutom. Kung papasok tayo sa Syria, at binuhay tayo, mas mabuti. At kung papatayin tayo, matatapos ng ating paghihirap. Kung minsan titingnan natin, ito is suicidal move. Pero hindi po ganon. Sila po ay mga lalaking sa kabila ng kanilang kahinaan, meron po silang determination na hindi po sila papayag na mamatay lamang sila sa gutom na wala po silang gagawin. Amen? At dahil po sa meron silang tapang at meron silang determination, sinamahan sila ng Diyos. Tandaan po natin, marami po sa Israel ang walang karamdaman. Marami po sundalo at marami doon ang malalakas ang katawan. Bakit ang apat na ito ang naglakas loob? Bakit po? Pagkat sa kabila ng kanilang kalalagayan, hindi sila papayag na mamatay sila sa gutom sa kanila pong nararanasan ngayon. And I believe, kung ikaw po yan, kahit ano pong nararanasan mo, hindi ka papayag na mamatay ka sa gutom, na hindi mo sinusubukang ilaban at nagtiwala sa Diyos na may gagawin ka. Amen? So nagkaroon po ng pagkilos ang Diyos na bago ang sitwasyon ng buhay at pangyayari dahil may apat na lalaki na matapang sila sa kabila ng kanilang kahinaan, sila po ay nanindigan na kaya na hindi kami mamamatay, hindi kami maghihintay lamang dito para mamatay sa gutom. At naniniwala po ako, marami po sa atin ang tumatayo at marami po sa atin ang nagsisikap para labanan ang gutom ng pandemyang ito. So, balikan po natin. Sila po'y kumain, nabusog. Amen? Nabusog po sila. So, ano pong nangyari? Sa verse 9, sabi nila, nakita po nila, sabi nila, hindi maganda ito. Amen? Hindi magandang sa atin ito na sarili lang natin ang biyaya. Amen? Amen? Sabi na, ito ang araw ng magandang balita. Listen carefully, sabi niya, ito ang araw ng magandang balita. This is the day of the good news. Amen? Sabi nila, sabihin natin, huwag nating sarilinin, huwag nating ipagpabukas. Because this is the day of the good news. You are blessed by God. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos. Ito ang araw na pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi bukas. Amen. At sabi niya, pag pinabukas pa natin ito, sasabihin, paparusahan tayo. Amen. It is the day of the good news. Amen? At dahil po sa kanilang ginawa, pinagpala po ang buong Israel. Dahil po sa mga lalaking ito na mayroon pong tapang, tandaan po natin, pagpapalain ka ng Diyos, so sobra ang pagpapalang yan at nakakatulong ka pa sa iba. Paniwalaan mo. Paniwalaan natin. Amen? Merong mga lalaki na matapang, na may determinasyon, na tumayo at sumulong dahil gusto nilang mabago ang kanilang sitwasyon ng buhay. Amen? So, ito po yung pangyayari doon. Balikan natin yung chapter 2, sabi doon. Sabi ng official ng kawal, amen,
Hindi ako naniniwala kahit buksan pa ni Yahweh ang bintana ng kalangitan. Hindi mangyayari yan. Sabi nga po na sa'yo, makikita mo, ngunit hindi mo matitikman. Tandaan po natin, sa verse 16 hanggang 20, tama po yun eh. Nang ang official na kanang kamay ng hari ay pinagbantay sa pintuan, inapak-apakan po siya ng rumaragasang tao. Katuparan na sinabi ni Eliseo, makikita mo pero hindi mo matitikman. Mga kapatid, sumampalataya tayo. Kung di po tayo sasampalataya na kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay, marami kang makikitang pagpapala pero hindi mo matitikman. Marami kang makikitang pinagpapala ngunit hindi mo matitikman. Tandaan po natin, lahat ng may determination, lahat ng may paniniwala, lahat ng gustong maniwala sa Diyos na kaya niyang baguhin ang buhay at sitwasyon mo ngayon, yon ang makakaranas ng pagpapala. Amen? Balikan po natin yung Matthew chapter 6. Doon po naman tayo sa dulo ng verse 63 o verse 33. Na sabi rin, dapat pagsumikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at sumunod sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay na pangangailangan ay idadagdag sa inyo. O, tinan po natin. Po ba? So, dito po ay binagarayantahan tayo ng Panginoong Hesus na hindi mo kailangan gumawa ng masama para magkaroon ka. Na hindi mo kailangan gumawa ng masama para mabuhay mo ang iyong pamilya. Ano po sinasabi niya? Diba? Yung pong pagsusumikap na sinasabi niyo, ito po yung matinding pagnanais. No? Na kailangan, no, pagsumikapan mong pagharian ka ng Diyos, na hanapin mo kung saan naghahari ang Panginoon. Amen? At dahil po, sa ito po, yung gusto ng Diyos eh. Hindi mo kailangan kumapit sa patalim. Amen? Yung apat na katawan, akala mo suicidal. Hindi po, determination po yun. No? Tumayo po tayo. Paglaban po natin, buhay po ang Diyos na nangako sa atin na hindi po niya tayo pababayaan. No? Huwag po tayong mabalisa kung anong meron tayo. Ang kailangan po natin maniwala, tumayo, amen, hanapin na pagharian tayo ng Diyos. Tingnan po natin ang sabi doon, no? Na pagsikapan yung pagharian kayo ng Diyos, amen, sabi ito, at sumunod sa kalooban niya. Amen. So, ano pa yung sabihin nito mga kapatid? Mas lalo kang gumagawa ng mabuti, mas lalo kang sumusunod sa kalooban ng Diyos, amen, mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Gaya na sinabi ko nung una, hindi mo kailangan gumawa ng masama para magkaroon ka, para may ipakain ka sa pamilya mo. Ang kailangan mo lang tumayo, ang kailangan mo lang kung anong meron ka, yun ang gamitin mo at magtiwala ka sa Diyos na pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? So, ano sabi niya? Amen? Sundin nyo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at ang lahat ng bagay na pangangailangan natin ay idadagdag niya. Yung pong salitang idadagdag, hindi po yun natin pinagpaguran eh. Hindi po natin hiningi yun sa Diyos. Bakit po? Dahil natuwa ang Diyos, sumunod ka sa kalooban niya, yung hindi mo hiningi, ibinigay pa sa iyo ng Panginoon. Yung hindi natin hiningi, yung hindi natin pinag-pray, ay ibinigay sa atin ng Diyos dahil natuwa sa atin ng Diyos sa ginagawa nating pagsunod sa Kanya. Amen? So, maliwanag po yun. No? Yung idadagdag niya. Amen? Hindi mo pinagpaguran yun eh. Hindi natin pinagpaguran yun eh. Hindi mo pinagpray yung kay Lord. Pero dahil natuwa ang Diyos sa ginagawa mong pagsunod sa Kanya, o sa pagsunod natin sa Kanya, dahil natuwa ang Panginoon, dahil sumunod tayo sa Kanyang kalooban,
lahat ng hindi mo hiningi, idadagdag pa sa'yo ng Diyos. Amen? Grabe. Pag sumunod ka sa Panginoon, may incentive ka. Hindi ka lugi. Amen? Kaya sa panahon ng pandemyang ito, huwag po nating hintayin na mamatay tayo sa gutom. Kumilos po tayo, sasamahan po tayo ng Diyos. Mas lalo po tayong gumawa ng mabuti. At sa paggawa po natin ng mabuti, nandun po ang presensya ng Panginoon. Sa panahon ng pandemyang ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy pa rin kumikilos. Hindi po siya nawawala, hindi po nagbabago. Ang Diyos natin noon at Diyos natin ngayon, asang Diyos pa rin na nagsabing, huwag kang mabalisa. Amen? Huwag kang magkaroon ng kabalisahan sa buhay mo. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. At naniniwala po ako na ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay magbabago ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? Manampalataya ka. Ikaw kapatid na nakikinig ng mensaheng ito, pagpapalain ka ng Diyos. Patuloy lamang po tayong maglingkod, umasa, magtiwala sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay ang pag-asa ng bawat isa po sa atin. Ang buhay mo, ang buhay ko, tayong lahat, higit sa lahat ng bagay, mahal ka ng Diyos. Kaya hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hindi mawawala ang mga pangako ng Panginoon. Paniwalaan mo, matitikman mo, paniwalaan mo, mangyayari sa buhay mo. Paniwalaan natin ang Diyos. Tandaan pa natin, sa paniniwala, sa pananampalataya, gumagawa ng himala ang Panginoon. Amen? Maraming po salamat sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa mensaheng ito at nawa po marami pong buhay na magbigay ng pag-asa. Salamat po o Diyos sa bawat nakikinig o sa bawat manonood ng video ito. Pagpalain mo po sila na maraming beses. Salamat po Ama. Salamat sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo pa sa bawat buhay ng mga nakikinig, ng bawat mananampalataya at sa bawat susunod sa iyo ay hindi mabibigo bagkos ay lalo mong pagpapalain. Salamat po Panginoon. Ito po ang aking salamat dalangin sa tayo pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Shout for joy, shout for hope, shout for victory. In Jesus' name, amen and amen.